my channel. Ngayon, meron na naman akong ibabahaging ritual sa inyo. Ito naman ay ritual sa ulan. So dahil maulan ngayon sa ating lugar, ay gawa natin ng ritual yang ulan na yan para naman maging maswerte tayo kahit na umuulan. Pero bago ko umpisahan ang video natin ito, disclaimer muna tayo sa mga taong hindi po naniniwala sa ganitong uri ng ritual o sa ganitong gawain, paki-skip na lang po ang video ito at humanap kayo ng video na gusto nyo. At kung kayo ay bago lang dito sa channel ko at nagustuhan nyo ang video ito, huwag nyo nang kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang tiny bell para maging updated kayo kapag may bagong videos tayo na i-upload tulad ng ganito. So ngayon guys, ito yung mga kailangan lang natin dito sa ritual natin ito. Syempre, kailangan natin dito ng tubig ulan. So guys, mas maganda kung ang tubig ulan na kukunin nyo ay yung kapag kumikidlat, mas malakas ang enerhiya ng tubig ulan kapag may kidlat na kasama. Pero syempre, hindi nyo naman masasahod yung kidlat na yan. So, ingat din kayo, ilagay nyo lang yung baso o yung jar o yung paglalagyan nyo doon sa may patak ng ulan para masahod nyo yung tubig ulan. So, mas malakas ang enerhiya, mas malakas ang dalang swerte ng tubig ulan kapag ito ay yung kalangitan ay kumikidlat, yung ganyan guys. Pero kung hindi naman kumikidlat, pwede nyo pa rin namang gamitin yung tubig ulan na yan. So, kailangan natin dyan ng tubig ulan at kailangan din natin ng white candle. So, kahit gaano kalaking kandila, pwede nyo yung gamitin. At kailangan din natin dito ng balat ng bawang. So, ayan. So, isang buong bawang ito, guys. Isang buong bawang yung tinanggalan ko ng balat. So, ayan, guys. At kailangan natin ng isang pirasong dahon ng laurel. Buo po dapat yung ating gagamitin. Hindi yung durog na dahon ng laurel. At kailangan din natin dito ng pamintang buo. So, ayan, guys. Pamintang buo. So, kahit gaano karaming pamintang buo, pwede nyo yung gamitin sa ritual natin ito. At kailangan din natin dito ng asin. So, konting asin lang yung ating gagamitin. So, kahit anong asin, pwede nyong gamitin. Iodized salt, Himalayan salt, sea salt, rock salt. Kung anong asin ang meron kayo dyan, pwede nyo yung gamitin. So, guys, pasensya na kayo kung may naririnig kayong mga ingay-ingay, ha. So ngayon guys, ganito lang kasimple ang gagawin nyo. Humarap lang kayo sa silangan pag gagawin ng ritual na ito. So pwede nyo itong gawin kahit na umuulan, kahit na tag-init, pwede nyo itong gawin basta may tubig ulan kayo. So ngayon guys, ganito lang ang inyong gagawin. So, itong tubig na ito ay dadasalan ninyo. So, isusulat ko dito sa screen, ipa-flash ko dyan yung inyong dadasalin o babanggitin sa tubig ulan na inyong gagamitin. So, ilalagay ko dyan sa screen, guys. Kapag nabanggit nyo na yan, ay pwede nyo nang umpisahan ng ritual na ito. So, sindihan nyo ang kandila na inyong gagamitin. So, dapat po ang kandilang gagamitin ninyo ay bago. So, huwag kayong gagamit ng kandilang gamit na. So, ayan guys. Tapos, itabi nyo lang dito sa baso na may tubig. Ayan, itabi nyo lang siya. At ganito naman ang gagawin nyo sa balat ng bawang. Ilalagay nyo lang siya dito sa ibabaw na ito. Siyempre, bago ilagay, ganituhin nyo muna siya sa inyong mga palad. So, medyo sikip tayo guys. Ayan. Ipatong nyo lang siya dito sa inyong mga palad. At pag initin nyo siya sa inyong palad at isipin nyo na binibigyan kayo nito ng swerte at itinataboy nito ang lahat ng kamalasan na inyong nararanasan sa inyong buhay. So kapag napag-init nyo na ito sa inyong palad, kahit ilang minuto yan, basta mainit na ito sa inyong palad, ilagay nyo na siya dito sa tubig. Ayan. At ito namang dahon ng laurel, sulatan mo ito ng iyong pangalan, buong pangalan mo. So, tunay na pangalan mo ang iyong isusulat. At kapag naisulat mo na yan, humiling ka rin dito ng lahat ng kahilingan mo na walang sana. So, wag niyong lalagyan ng sana ang inyong mga kahilingan para mas mabilis mag-grant yung mga wishes na inihihiling nyo dito. Halimbawa, gusto nyo nang magkaroon ng maraming pera, magandang bahay, magandang sasakyan, maunlad na negosyo, o magandang kalusugan. Yung mga ganyan guys, kung ano yung mga kahilingan nyo, wag nyong lalagyan ng sana. At pagkatapos ilagay nyo siya dito. So pag ganyan guys, hindi pa taob, papatayo lagi ang paglagay ng dahon ng laurel.
At pagkatapos, ito namang ating pamintang ito ay makakatulong sa atin para mas mapabilis kasi ito'y maanghang. So, gagamitin nyo guys ay yung tunay na paminta, yung maanghang siya. Kasi meron tayong mabibili na buto daw, buto ng papaya. So guys, hindi yun paminta. So, ang paminta po ay buto ng laurel, yung bunga ng laurel. Ito yung paminta natin. So, maanghang ito, kaya ito yung gagamitin natin. Yung buto ng papaya ay hindi siya maanghang. So, hindi natin yun pwede gamitin sa ritual natin ito. Kailangan maanghang yung ating gagamitin dito. So, ayan guys, ilagay natin ito dito. Kahit gaano karami yan, pwede nyo yung gamitin. So, walang bilang yan guys, kahit gaano karami yan. At pagkatapos, lalagyan natin ito ng konting asin. Pinch ng asin lang. Kasi yung asin ay makakatulong para mabawasan yung mga negative energy, para matanggal yan, mataboy, at makontra yung kumokontra sa ritual natin. So, ayan guys. Pinch lang ng asin. Ayan, lagay natin dyan. So, wag nyong ikakalat yung asin na inyong gagamitin. Kasi malas yun guys kapag nagkalat kayo ng asin. So, ayan guys. So, ganyan lang yan kasimple. So, itong ating kandila na ito ay ipapaubos natin dito. So, magkatabi silang ganyan. So, kailangan lagyan nyo ng patungan na ganito para hindi masunog yung pagpapatungan nyo kapag malapit na maubos itong kandilang ito. So, paglapitin nyo lang silang ganyan at hayaan nyo na maubos itong kandilang ito. So guys, ilagay ko sa screen yung babanggitin nyo kapag uumpisahan nyo na ang ritual na ito. So ibulong nyo lang yun sa tubig na ito bago nyo ilagay lahat ng mga kailangan natin dito. So ngayon guys, ang paggawa nito ay Tuesday o kaya Friday. Dapat tubig ulan yung inyong gagamitin. Umuulan o hindi, tubig ulan ang gagamitin nyo kapag gagawin nyo ang ritual na ito. So, pwede nyong gawin ito kahit na umuulan o hindi. Basta meron kayong tubig ulan na gagamitin sa ritual na ito. So, ito guys, ang oras ng paggawa nito ay umaga po. 6:30 hanggang 8 ang magandang oras ng paggawa ng ritual na ito. So guys, kung ito ay may sinag ng araw, kapag ginawa ninyo, mas maganda din yon. Pwede nyong ipa-energize ito sa sinag ng araw para doble-doble yung swerteng darating sa inyo. Bundle-bundle pa yung darating na swerte sa inyo. So guys, ito ay kapag napa-energize nyo sa sinag ng araw, kailangan pa rin maubos yung kandilang gagamitin ninyo kahit na ipa-energize nyo ito sa sinag ng araw. So ganun lang guys kasimple ang ritual natin ito, at talaga naman kapag ito ay pinaniwalaan nyo, magbibigay ito ng swerte sa inyo. Guys, kapag naubos na ang kandila na ginamit nyo dito, ito ay ilagay nyo sa inyong main door, pwede po sa inyong altar, pwede rin sa ilalim ng inyong higaan. So, pwede po kahit saan ninyo ito ilagay para yung mga negative vibes na nandun ay mahigop nito at ma-wash out niya kapag itinapon nyo na ito sa malayo. So, ito guys ay pwede nyong i-flush sa inyong inidoro or ipaanod sa umaanod na tubig sa ilog o kaya sa lababo nyo. Kaya lang magbabara ito, 'di ba? So, itapon nyo na lang ito sa malayo sa inyong tahanan. So, dahil mahihigop nito yung mga bad energy na nakapalibot sa inyong tahanan at mapapalitan nito ng good energy at swerte at katuparan ng inyong mga kahilingan. So guys, lagi nyo pong tandaan na ang video natin ito ay gabay lamang. Ang tanging pagdadasal pa rin po natin sa Diyos at paniniwala natin sa Kanya ang makakatulong sa atin sa mga ganitong ritual na ating ginagawa. So lahat po ng bagay, pampaswerte man yan o hindi, kailangan po samahan natin ito ng sipag at tiyaga at paniwalaan natin bawat ritual na ating ginagawa para ito'y magdulot ng swerte at pagbabago sa ating buhay. So yun lang guys, thank you for watching. Sana may natutunan kayo sa video ito. Bye!